Ganda, mapagpala, mapagbiyaya at magkadus po sa bawat isa. God bless us all. Maraming salamat po sa panahon para sa ating mapakinggan magandang balita. Dito na po tayo sa mga awit 37:1. So aking babasahin. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Puri nawa ang Diyos sa pagbasa ng salita na ako'y manalangin. Kaya maraming salamat po sa iyong pagpapala. Salamat o Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Natin magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Mga kaibigan, unang-una, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. No? So, kung halimbawa may nakita man tayong mga masama ginagawa ng kaibigan, huwag po tayong mabalisa. Ang instruction po ay huwag mabalisa, kundi tayo po ay i-pray sila na magbago. No? Kasi hindi naman po natin kaya na baguhin sila. So, anumang klaseng tao, anuman po ang gagawin po natin ay hindi po natin kaya na baguhin po sila. No? Ang makapagbago lang po yan ang ating Panginoon. So, halimbawa ang sugarol, no? So pag halimbawa ang sugarol, hindi natin pwedeng baguhin yan. No? So walang ibang makapagbago sa kanila, hindi si Lord na. So ano man, no? So o kung ano man na mga masasamang ginagawa na alam natin, hayaan po natin. No? Meron ako example niya na kaibigan na akin po mismong na counsel. No? May isang lumapit na siya, no? So ngayon dalawa sila sa pwesto. So ngayon nakikita niya ang masamang ginagawa ng kanyang kasama, no? So ang inaalala niya kung pabayaan niya yung kanyang kasama, madadamay po siya pag halimbawa mahuli na illegal na ginagawa, no? Halimbawa mahuli yon. So kung mahuli yon, madadamay siya, no? Kaya gusto niyang kinausap niya ngayon ayaw. So ngayon lumapit sa akin, no? Sabi niya, ano ba ito? Patulan ko na, no? So, siyempre pareha silang may baril, kaya sabi ko, hindi mo mabago isang tao. Ang makapagbago lang dyan sa kanya, yung ating Panginoon. Ang magagawa lang po natin dyan, mahalaga na nasabihan mo na po siya na sa magandang paraan. So ibig sabihin na kind, gracious, at pleasant words yung kanyang ginamit na para sa matain ng kanyang kasama. Sabi ko, nagawa mo na po yan. Kaya ang hindi mo pa nagawa ay ang ipag-pray siya. Sa umaga, isama mo sa prayer mo. So, every morning, di ba, pagising natin tayo nag-praise and worship, no? Awitan natin ang Panginoon na awit na papuri, papasalamat, at pagsamba. So ngayon, sabi ko, isama mo sa prayer mo every morning. So ngayon, isinama niya sa kanyang prayer, no? Alam niyo po ba na pagdating ng mga 6 months bumalik, sabi niya okay na. Kaya sabi ko, praise the Lord, no? Sabi ko, salamat na. Alam mo, sabi ko, kung pinatulan mo ay halimbawa talagang hindi maniwala, gawin niya ng masama, tapos pigilan mo siya, tapos away mo. So maaaring isa sa inyo ay masugatan. Ibig sabihin, siyempre may mabaril silang dalawa eh. So yan, salamat, no? Dahil sa magitan ng iyong prayer, no? Yan. So unang-una po talaga ay kausapin natin yung tao na gumagawa ng masama, no? So bahalit, ito tandaan po natin yung words na tatlo, ha? So dapat ay kind, gracious, at saka pleasant words yung ating gamitin, no? Upang ito ay napakaganda na pakinggan niya, no? Kasi minsan nag-aaway yung mga tao dahil sa mga salita na ginagamit, no? So ibig sabihin na hindi magandang pananalita. Pero gamitan natin yan ng kind, gracious, at saka pleasant words. Siyempre, paano po yan? Maging maayos po, no? Kaya yun ang gagawin natin, no? So balikan po natin dito. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa, no?
So mayroon kasi, no, mayroon pag makita natin sa mga pelikula, no, na based on true story, na mayroong mga may gumagawa ng masama pero maganda ang kanilang buhay. So sila po halimbawa ay nagsusugal pa sa casino. So yun nakikita natin yan sa pelikula, di ba po ba? So ngayon, pag halimbawa may kakilala ka, alam mo na yun ang ginagawa niya, ha? Wala namang trabaho pero maganda ang buhay, ha? So yun ang ginagawa. Huwag nating kaigitan, huwag tayong mabalisa. Sa halip tayo ay mag-pray. Ipag-pray po natin. Ipag-pray po natin yan, mga kaibigan, upang hipuin ni Lord ang kanilang puso. Kasi hindi naman tayo makahipo ng kanilang puso. Si Lord lang. So, di ba? So, walang iba. Kundi si Lord po lamang ang makahipo ng kanilang puso. Pag matouch ni Lord ang puso nila, mga kaibigan, kahit anong klaseng kasamaan ang kanilang ginagawa, maging maayos. Pagtataka na lang po. So, mayroon po akong sample na yung aking hinahangaan na director. So, ngayon, ang sabi ng kanyang love, 25 years niyang gi-pray. Kasi ang kanyang love, yung director na yan, sikat na director ko eh, ay lasinggero. Napakasama yung galit pag malasing. So ngayon, dahil ang babae mahilig magbasa ng Biblia, sabi niya, ipag-pray kita. So ngayon, prayer ng prayer. Alam niyo po ba na pagdating ng 25 years na bago yung director na ito, hindi na naglalasing. Noon lasing siya sa alak, subalit ngayon lasing siya sa presensya ng banal na Espiritu. So grabe ang kwan sa kanya, no? Kaya yan, makaibigan, yung mga true story po na yan, napakalaking tulong sa atin. So masama ang ginagawa niya, lasinggero. Maring ginagawa pang pansimbag yung misis niya pag lasing siya, no? Kaya makaibigan, napakabuti at napakadakilang ating Panginoon na pwede po nating tawagan sa oras ng kagipitan, lalong-lalo na sa tulad sa mga tao na yan. Samang ginagawa, tapos piniperwisyo pa po tayo, no? So napakahirap. So mayroon katapusan, no? Mayroon naman isang babae na pag umalis yung asawa niya, kinakandado si Mrs. So hindi natin alam kung anong dahilan bakit kinakandado. Maaring may mga previous story na bakit niya kailangan gawin yun. Kaya yan, mga kaibigan, ha? So dito na po ang inyong kaibigan sa Itza corner of Aurora Boulevard, Pasay City, sa harap ng 5-star. Dito po, mga kaibigan, isang magandang umaga. So tayo na po ay manalangin. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord, sa iyong pagpapala. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at kapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.